At ang mga kaulapan ninyo makikita, halos sa sakop ang buong Luzon at may ilang lugar sa Visayas. Dahil dulot ng bagyo plus itong amihan. So ito naman ang image 3, mga image na nakuha ng Tagaytay Doppler radar. Pinapakita ko sa inyo yung mata ng bagyo no, na habang ito'y binabaybay o dumadaan sa Mindoro provinces. Yun na makita na habang lumalapit sa Halcon, yung mata ay dumiliit yung mata nito. So, kaninang 4 ng hapon, ang mata ay nasa Santa Cruz Occidental, Mindoro at napanatili niyang lakas na hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour, samantala ang gustiness ay umaabot sa 170 kilometers per hour. So, ang tanong nyo, bakit napanatili ang kanyang lakas itong bagyo? Dahil sa sea surface temperature sa dagat. Yung init sa dagat ay nakakuha siya ng energy, kaya na-maintain niya ang kanyang lakas na hangin ng bagyo. At yun napansin, bahagyang bumagal ang pagkilos. Mula sa 15 km per hour, ngayon ay nasa 11 km per hour dahil sa epekto ng bundok at epekto ng mga bundok o lupa. At ganoon pa rin ang direksyon, westward o pakanluran. So yun makikita, past location hanggang sa 2 o'clock ng hapon ang bagyong Nona ay generally westward, and then bukas ng hapon, yung makikita na naging ganap na o magiging severe tropical storm bukas ng hapon, Wednesday. Thursday ng hapon ay isa siyang tropical depression, and then Friday ng hapon ay isa siyang low pressure area. So bakit ganito ang kanyang forecast track? Dahil sa paglakas ng amihan, kaya na-impluwensyahan ng pagkilos ng bagyo na ganito, na generally southwestward ang movement ng bagyo. So ito, isang mapa, pinapakita sa inyo ano yung mga lugar na kataas ng public storm warning signal. So dito mostly sa Mimaropa at Calabarzon and Metro Manila, at meron din sa bandang Central Luzon. So public storm warning signal number 3 ay nakataas sa Mindoro provinces kasama ang Lubang Island. So inaasahan pa rin natin ang masungit na panahon. At ganyan din yung posibilidad ng storm surge kung saan aabot hanggang 2 meters sa mga coastal areas. Public storm warning signal number 2 naman sa Kalamihang Group of Islands, Cavite, Marinduque, Batangas at Romblon. So inaasahan pa rin natin ang masungit na panahon. Ganyan din yung posibilidad ng storm surge sa mga coastal areas. Signal number 1 ay nakataas pa rin dito sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Laguna, Rizal, Quezon, Burias Island, Northern Palawan at Antique. Itong mga lugar nito ay makakaranas pa rin ng pag-ulan at pagbugso ng hangin. And so anong inaasahan pa rin natin? Nabanggit ko kanina, diyan pa rin yung pangalib ng storm surge kung saan aabot hanggang 2 meters sa mga lugar under public storm warning signal number 2 at 3. At sa 250 kilometers diameter ng bagyo, doon yung concentrated ang heavy to at times intense na pag-ulan. Sa mga lugar under public storm warning signals, ay paulit-ulit namin sinasabi, palalahanan, maging alerto sa mga flash flood at landslide. Sa buong seaboards ng Northern and Central Luzon, yung mga lugar po doon o sa mga seaboard na hindi man direktang naapekto ng bagyo pero nakakaranas pa rin ng malalaking alon
delikado po yan na pumalaot, lalo na po sa ating mangingisda. So, base sa ating forecast track, ay exit ng Mindoro provinces ngayong gabi at exit par by Friday as a low pressure area. So, ito na po ang huling updates para sa oras nito. Meron tayong mga question, clarification. So parehas, lalo sa signal number 3, dahil nandun yung mata at yung eye wall. Actually, yung eye wall, doon kasi yung maraming ulan at malakas ng hangin. And dito sa Metro Manila, nakaranas tayo ng mga pag-ulan, mostly moderate rains. At bago makalimutan yung low pressure area. Yung low pressure area sa labas ng PAR, ito, ay nasa layong 1,645 kilometers east-southeast ng Mindanao. At low pressure area siya. At base sa mga data natin ngayon, ay inaasahan natin bukas, papasok sa PAR itong low pressure area. At ganoon pa rin, nasa dagat, hindi natin inaalis na posibilidad na magiging bagyo itong low pressure area. So ang tanging natin magagawa ay continuous monitoring itong low pressure area plus yung bagyo at updates para sa inyo para maging handa po tayo. Malaki chance ay wala tayong ganon data o supporting data para sabihin yun. Pero ideally pag ang low pressure area nasa dagat ay nandiyan pa rin yung chance na lumakas ang bagyo. Meron ang interaction na sa dalawang weather system, itong bagyo at amihan. Pinapalakas ni Nona itong amihan, pero pagtagal ay itong amihan ay lalong lalakas, kaya lalo pang ihina itong bagyo, kaya bukas ay magiging severe tropical storm. And as inaas natin habang ito ay papalayo patungo sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility ay magiging low pressure area. Kasi LP kasi yan eh. So yung Cubay Sentro hindi fix. Bisa nawawala yung isang sentro at tumutubos. Unimilitaw sa isang lugar. Ganun, ang low pressure area. Kung disorganized pag ang low pressure area. Pag organized na yan at kita mo yung sentro, sentro, bagyo na yan. Depende yan sa hangin at pressure. So yung nakikita mo yung PAR line, pagpasok niya dito, wala pa rin epekto ang low pressure area sa atin. So kung kailan, so Tuesday, maring sa Tuesday, Wednesday bukas, Thursday, Friday, Thursday o Friday. Depende sa kinikilos ng low pressure area. Westward. Kasi pag ganitong buwan, westward ang movement ng mga bagyo. So mostly ang landfall sa Southern Luzon, Visayas at minsan sa Mindanao. So kung wala na po tayong question, maraming salamat at mamaya pong 11 PM ang susunod nating press briefing. At katatapos nga lang po ng ginawang press briefing dito po sa tanggapan mismo ng Pag-asa ni Ginoong Alzar Aurelio sa mga weather forecaster. At ayon po sa kanya ay napanatili ng bagyong Nona ang kanyang lakas na 140 kph at bugsong nasa 170 kilometers per hour dahil na rin sa mainit na karagatan. At isa pa nga sa monitor nila ay ang isang low pressure area sa may Eastern Mindanao at ito'y pagpapatuloy nila monitoring sa naturang low pressure area.